Good morning everyone. Nandito naman tayo sa farm. At ang gagawin natin ngayon ay maglalagay tayo ng ah, lupa doon sa ginawa nating bin last time. So ito yung ilalagay natin. So ang nandyan ay yung lupa, of course. Tapos yung kung nakikita nyo, nandyan yung inoculate biochar natin, inoculated biochar. So mayroon na siyang ah, good bacteria na nasa loob niya. Hindi natin alam kasi wala naman hindi natin siya dinala sa lab. So yung ginawa lang natin ay, ang sinabi ko lang ay assumption lang, dahil ginawa natin yung paggawa ng process ng pag-inoculate ng biochar. So inaasahan ko na mayroon na siyang magandang bacterial inject sa loob ng mga particles ng biochar natin, ng uling natin. So ayan siya. At ilalagay natin siya doon dito sa bin na to. Tapos lalagyan natin siya ng turnips. Tapos yun na yung natin, parang bin natin, guard. Tapos subukan natin i-market. Kasi yun naman talaga yung purpose ng farm, yung gagawa ng paraan tapos i-market kung gusto ng mga tao na bilhin, kung interesado sila. So yun yung purpose niyan. So subukan lang natin kung may magkaka-interest. Tapos ito yung greenhouse natin. So mga 1 linggo pa siguro makaka-harvest na tayo ng turnip greens, yung dahon. Yan yung turnip greens, yung dahon lang niya, yun yung i-harvest natin. Tapos i-market din natin. Pero yan walang problema kasi gusto ng mga tao yan dito. Walang problema na i-market kasi talagang parang gustong gusto nila talaga. So ayan, ayan siya. So ayan siya. Ito ngayon ang gagawin natin. So tara, samahan nyo ako. Ayan, tapos na natin nalagyan ng lupa. So nilagyan natin siya ng topping soil sa ibaba para maganda siya tignan at hindi siya So ayan siya. So ang gagawin natin ngayon ay magtatanim na ng turnips dyan sa niya, dyan sa beds na yan. So tignan natin kung magiging resulta. So yan siya. Ang itatanim natin ay yung nilagay natin sa tray na turnips. Meron tayo dito. Ayan siya. Ito yung turnips natin. Ito yung nasa tray na to. Ayan, mga turnips green yan sila. Ayan, ilalagay natin doon. So siguro sendyan na sila. Pero meron tayo ditong kalamansi. Ayan o, nilagay ko sa timba na malaki. Kaya meron na siyang bulaklak at saka yung, kaso nga lang meron siyang maliliit na bunga. Ayan, tapos meron siyang hinog. Ayan. So maganda. Okay, pero ito yung ilalagay natin. So tara, tanim ulit tayo ng turnips doon sa ginawa natin dito. Samahan niyo ulit ako.
Ito, tapos na ating taniman. Ito na siya, ito na yung itsura niya ngayon. So siguro nalagyan natin na seedlings dito ay nasa 50 plus na transplant. Dense kasi masyado siya pa. Kasi kukunin lang naman nila dito yung, yung dahon. So yung pagtatanim natin ay talagang siksik siya. Pero makakuha pa rin sila dito ng ano siguro, ng yung bulb niya, yung crops niya kung gusto nila. Kasi ano naman to eh, hindi naman to yung talagang malalaki na ano na variety ng turnips. Ito lang yung parang ano lang siguro siya, parang sinlaki lang ng kamao ng bata. So ganun lang kalaki. Kasi yung rhubarb lalaki, parang sinlaki ng ulo. Pero itong yung ano pala yung turnips na yung rutabaga kung tawagin nila. Pero ito kasi turnips to ng ano yung white turnips. So malilit lang siya na klase ng turnips. Pero yung dahon pagka niluto siya, hinalo sa kung ano man naluto, masarap siya. Kasi na-try na namin to eh, maraming beses. At talagang masarap siya. So ito na siya. Didilgan na lang natin mamaya ulit. Okay ba? Ayan, didiligan na natin itong ano natin, garden beds natin na maliit, mini garden beds. Ito yung organic fertilizer na ginawa natin, ano to, Jadam method. Kung nabasa nyo na yung aklat na Jadam, ito yung process na ganito. So yun ang sinusundan natin sa paggawa ng organic. Pero syempre meron tayong ganun, tapos inakilit natin sa biochar. Yun yung ginawa natin doon sa biochar kanina. Ibinabad natin sa liquid fertilizer. Yung liquid fertilizer natin is organic din siya. So basically mga microbes lang sila, hindi man sila talaga organic. Ang pinapakain natin doon is yung lupa. Tapos yung lupa nagiging fertile siya para sa halaman natin. So yun yung goal doon. Ito yung ano natin, pandilig natin. Mayroon siyang 7 liters na tubig. Pagka nakalagay siya 7 liters, ito yung ano ko, yung cup ko. So binilang ko yung 7 liters, eksakto siya na umabot siya ng 50 na ganito. So ang dilution natin is 1 to 50. So isang cup na ganito, 50 na, isang cup na ganito, 50 na cup na water. So isang cup nito, tapos haluan natin siya na 50 na cup na ganito rin. So yung 50 na cup, nilagay ko dito, umabot siya ng 7 liters. So 1 by 7 liters ngayon ang ano natin, ang ratio natin. Gamit tong panukat na to. So wala siyang measurement talaga na kung ilang milliliters o liters. So sinukat ko lang siya basta sa ganitong cup din, para ano siya maging makuha natin yung tamang ano ratio na gusto natin. Kasi ang gusto ko kasi 1 by 50. Kasi yung iba pag nakita mo yung ano, yung iba ginagamit nila is 1 by 100, yung iba 1 by thousands pa nga. Kung matapang yung ano nila. Pero nakita ko kasi sa akin, ano lang eh, yung 51 by 50 maganda yung resulta. Siguro kasi yung nagagawa ko hindi siya kasing tapang ng nagagawa nila. So inuulit ko lang yung ganung process. So yan naman ang resulta kung nakikita nyo. Ayan. So yan yun, 1 by 50 yan na ano, na ratio. So ginawa ko lang din dito 1 by 50 kasi maganda yung resultang nakita ko. So ilalagay natin siya rito. Ayan, ayan yung liquid fertilizer natin. Ayan siya, ba yung kulay niya. Ayan, so punong-puno siya kasi ganyan ko siya sinukat kasi dati punong-puno. So okay lang siguro sumobra ng konti, okay lang na ano. So ilalagay natin siya dito, saka natin haluin. Pagkahalo, okay na, pwede natin i-drain. Sige, panghalo ko dito, nawala na. Haluin lang natin ng konti siguro para alis siya. Ganun kasing panghalo, okay lang. Yan, gusto yung panghalo, gusto yung mahalo. Ayan, ganyan na, hinahalo ko lang siya na ganyan.
Tsaka ko na lang siya ididilig. Takpan natin to para ano. Atin siya dilig ng ayan. Unti-unting dilig lang para hindi sila ano. Ayan, ganyan lang.